Ngayon, siyempre mga kabayan, tayo papakita ngayon dito sa ating video para nang sa kayo siguradong alam ng mga viewers na alam ni YouTube na ako mismo nagluluto. Dahil ngayon sa sobrang dami na ng AI, ay baka daw ang mga cooking videos ginagawa na rin sa pamamagitan ng AI. Ayan, kaya tayo nagpapakita ngayon mga kabayan. Uy! Ating bininyagan din na rin ating bagong gas range. Ayan. Ngayon, lalagay natin itong sibuyas. Ito dito, madami. Ngayon yung ating lulutuing kambing ay nasa 4 na kilo. Mahigit. Kano kambing ito? 2,400. Yung 4 na kilong mahigit. Okay, kabayang Kuya Boy Lumungla sa New Public Market. Kung pwede natin tawagan second public market sa Batangas City. Yung palang all public market ang tawag na ngayon na yan, first public market Batangas City. Iyan mga kabaya, kung tutusin, napakasimple nila naman nga ng pagkakaldereta. Ito nyo ba yan? Ay nagsasangkot sila niyang bawang at sibuyas na yan. Tapos paglalagyan na itong ating panimpla, itong tuyong ito, mga 6 na kutsara itong ating nilalagay na yaan. Tapos ang tuyo, hindi naman pwedeng mawala din, hindi sa ating mga panimpla, ay ang ating paboritong oyster sauce. Ayan ho, mga 6 na kutsara din laang. Ayan ho, sa inyo napapanuor. O, di ba ho? Ito sa amin ng kalderete talagang napakasimple. Kaya nga yung iba yan sabi, ardoy adobo laang. Hindi naman ho. Masarap namang adobo yan. O, ay kayo lang ho talagang kalderetang kambing ko. O, sabihin ko na lang, hindi akin na laang. Hindi nakakalderetang Batangas. Ito na ho akin nakakalakhan dito sa amin. At karamihan din naman ho talaga dito sa Batangas City. Ganito rin na sistema ng pagluluto. Yan ho. Lagyan na rin natin ng paminta. Dito, lalagyan natin ngayon itong Worcestershire sauce na yan. Wala naman hunggay ng adobo. Paano tatawagin adobo yan? O, yung iba lang, wala lang hunding maipola, masabi. Dahil meron silang kanilang estilo. Ay dito sa ganitong pagluluto, kung ano ho yung ating nakasanayan, ay di respeto na laang. Huwag niyo pupulaan yung luto ng iba. Kung inyo iba, ay di yun ang inyo. At aring akin ay akin. Yun ho, ilaan naman huyo. Pasensya na ho, patawad naman. Ay ari ho ang ating sistema at dinihusan na yung aming mga bibig. At arin talagang gustong lantakan din sa amin. Kaya ganito lang ako kasimple. Kaya sinawag na natin itong karne ng kambing. Yun nga mga nasa 4 na kilo yan. Yung sa inyo napapanoor na yan. Ay talaga naman ho, kahit paulit-ulit ho ako magkaldereta ng kambing ay laging ganyan ho ang timpla. At talaga ho hindi po pwedeng hindi ganyan ang magiging timpla ko. Pero sa iba hong pagkakaldereta ko tulad ng manok, baboy, baka ay pwede ho meron tayo ng variation doon. Pwedeng gamitin natin yung para pakapampanga. May mga tomato sauce, may mga bell pepper, carrots, patatas. Ay dito ho sa kambing, hindi ho talaga kaya hindi ho talaga kaya ng dibdib kong gawin yun. Ayan ho. Yan, nilagyan na rin ho natin ng sili, mga kabayan. Saka itong pickle relish na ito. Kaya sabi ko, kung tutuusin, ay napakasimple lang ng luto nitong aming kalderetang kambing. Ay pero sabi ko sa inyo, kung inyong matitimusan, ay aywan ko nila kung anong inyong masasabay. Dahil talaga sa lahat ho naman nakakatimus ng aking kalderetang kambing, mga nakaka-order din, ay talagang sarap na sarap po sila. Hindi naman sa pagmamayabang. O, ayun ho gayon ho ano ba na hindi para ipagyabang. Ano galaan naman niya, ay na may simpleng luto lang ng kalderetang kambing. Ayan. Pero siguradong yung inyo mga sistema ng pagluluto niyan, ay masarap din. Gayon lang naman ho iyaw. Kaya yung mga nagsasabing rin daw ng kalderetang kambing ko ay adobo laang, ay mali ho dahil may mga rino may mga pickle relish, may Worcestershire sauce, may mga liver spread. Aba, ibang-iba naman sa adobo. Ay ang aming adobo din, hindi kami nailuto. Ayan, lagyan natin ng asukal, mga 1 kutsara at kalahati para may tamis ng karikek. Yung ating kalderetang kambing. Ayan, mga kabayan. Di ba ho? Ating kukulubay ng lumambawt. Siyempre, makunat-kunat din naman yung karne ng kambing kumpara sa mga baboy at manok.
mga kabayan. Ayan. At ibubuklatin din at babalikin. Baka naman ang ilalim ay nagtututong. Ay di ni pala ako sa anong are, oras na are eh. Ako'y naglalaway na agad. Dahil lagi ko hong nananamnam ang lasa ng aking kaldereta. Kung bagay nakasanayan ng aking bibig, ng aking dila, ay talaga hong hindi po pwedeng hindi gayon na magiging lasa. Ayan. Talaga namang napakasarap naman itong kambing. Tunay karamami. Ngayon, ating tutubigan na yan. Tubig na mainit ang ating inilalagay para hindi bumagsak yung temperature na yan. Para maganda ang pagluluto natin. Ayan. Ay, kita nyo ba gayaan? Ito, siyempre, hindi pwedeng mawala sa ating kaldereta. Yung black caramel na yan. May mga nagtatanong sa akin yan kung ano ba daw yan. Ay, pampakulay lang, huya ang pampatingkad ng kulay. Wala huyang lasa, wala huyang amoy. Talaga lahong dinadagdagan niya yung pagiging enticing ng kulay niyang ating kaldereta. Ayan, kahit sa mga pansit, ako nagamit daw sa mga gisado. Marami hong nagamit niyan mga kabayan. Ayan, di kaya ako naalman. Turo din lang sa akin yan nung kaibigan ko dati nagluluto ng mga pansit, merong kainan. Yan ang ginagamit niyang ganda ng kulay ng mga pansit at sa mga ganyang mga pagkakaldereta. Ito. Talaga namang Ngayon, lalagyan na rin natin ng keso. Keso de bola pa ho ang ginagamit ko diyan. Mga kabayan, yan ang sikreto din ng aking kaldereta. Keso de bola. Na hindi na sikreto, alam na Ayan ho. Kaya kung gusto nyo mapasarap ang inyong mga kaldereta, gamitan nyo ng keso de bola. Kaya yung mga kahit naninigas do sa frigidaire, huwag nyo itatapon. Yan naman yung hindi masisira basta nasa frigidaire, nasa rep. Ay talaga mas masarap po, mas malinamnam. Kung mapapasin nyo, kompleto na ho yung ating mga panimpla kung tutuusin. Kahit matigas pa ang karne. Para habang nalambot ho yung karne, ay di nanunuot yung lasa ng ating panimpla. Itong ating gagamitin pampalapot diya. Kung mapapasin nyo, medyo ni-speed up natin ang ating proseso ng pagluluto para hindi kayo ito mainit. Ayan. Shortcut natin. At ito, yan ang ating ginagamit na pampalapot diyan. Mapapansin ninyo, medyo marami-rami pa rin yung sabaw na yon dahil gusto ko ay masarsa, malahor-lahor itong ating kaldereta, ang kambing. Kayo bagahaw pag nululuto ni Gayanday, aba, yan yung mga ganyang kaldereta, ang kambing sarsa pala, ulam na. Di bagahaw, kahit sa mga karinderya, maraming sabaw dahil siyempre, pampadami yun pero sa dahong napakasarap naman pagka masarsa ang ating kaldereta. Malapit na sa katotohanan niya ang ating kalderetang kambing na yan at may ilalapot pa yan habang naluluto at kahit habang nalamig yan maganda na ang consistency niya. Napakasarap pa rin diyan sa mga gayang kaldereta. Kita nyo baga, pag yan ho'y nabukasan, pag yung nabahaw, pag pinainit mo sa microwave, bigla lulutang ang mantika. Ay siya, parang naglalatik-latik yung sarsa. Naku pa, ay ito, Jesus Marisipo'y tawarin. Sabi ko sa inyo, napakasarap lalaw. Ay, kita nyo ba ito mga kabayan? Kaya yan, sarap. Yan, luto na yan. Papatay na natin ang apoy. Di ba gahaw? Tos, tunay na. Kaya ako hindi magsasawa magluto niyang kalderetang kambing. At laging ganito ang estilo ng paglulutong gagawin ko diyan, mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panunood, mga kabayan. Mabuhay tayong lahat. God bless!